Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang huling yugto ng isang linggong kasaysayan na ating pinamagatang Hangganan ng Pagtitiis. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I can't forget you, and it won't be easy. Ay, Diyos ko, umalis na ang mga pulis. Hindi na nila inabutan ang pamangkin ko. Diyos ko, wanted na si Darlito. Ay, nararamdaman ko, nagdududa ang mga pulis sa akin. Akala nila, sinang-ayunan ko ang pagtakas ng aking pamangkin. Oh, Diyos ko, huwag niyo sanang pabayaan si Darlito. Si Balai itong tumatawag. Hello, kapatid ng Balai mo ito. Tumawag sa akin kanina ang pulis. Binigay daw sana ang warrant arrest kay Darlito. Nahuli na nila. Ikinalulungkot ko. Tumakas si Darlito. Ano? Nakaalis na kaninang dumating ang mga pulis. Wala akong magawa, Balai. Hindi ako maniniwala. Ha? Alam ko, pinatakas niyo si Darlito. Kayo, ng balay ko. Ayaw niyong makulong ang anak niyo. Ay, talagang wala akong magawa kanina. Kaya, ayun, nakatakas. Kahit saan siya magtago, hindi ko siya titigilan. Kailangang mahuli siya at pagbayaran ang panluloko niya sa anak ko. Sa aming lahat. Sa atin lahat. Biruin mo. Piki pa lang kasal nila. Buong-buo ang paniwala namin sa lahat na ipinapakita ng demonyong anak nyo. Pala, katraidoran ang lahat. Balai. Sige, Diyos ko. sabihin mo. Pagbutihin niya ang pagtatago. Pero maghanda siya. Akala yata niya nakalibre na. Hindi titigil ang mga pulis na maghanap sa kanya. Wanted na si Darlito. Balai.
Ay, Diyos ko, pinatay na niya ang cellphone. Pati na rin si Sendong. Hindi maniwala sa akin. Ay, Diyos ko, papaano na ito? Ilwanak, mabutit tumawag ka. May babalita ako sa'yo. Ano yun, Papa? Lumabas na ang warrant of arrest para kay Darlito. Ha? Kung ganon? Nahuli na siya? Nakakulong na? Nakatakas. Kaya wanted na siya. Ano? Paano yan, Papa? Saan siya nagtago? Hindi ko alam. Ang sabi ng auntie niya, hindi rin daw niya alam. Pati si Balay, hindi alam. Kasama daw niyang tumakas yung nabuntis niya. Ang sama nila. Pero huwag kang mag-alala, anak. Hindi titigilan ng mga otoridad. Mahanap din siya. Mas mabigat na ang harapin niyang kaso. Papa, hayaan na ninyo. Ano? Ganon na lang? Hindi pwede. Alam kong alam ng nanay niya. Alam ko rin na alam niya kung saan nagtatago ang anak. Papa, Mahanap din nila at lagot siya. Lalong madidiin sa kaso niya. Papa, huwag niyo nang isipin. Kung hindi man siya mahuhuli ngayon, darating din ang araw na magpakita siya. Oh, Hintayin na lang. masakit isipin na hindi siya maparusahan sa ginawa niya. Pero hindi natutulog ang Diyos. Opo, Papa. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi rin siya matatahimik kung saan man siya nagtago. Kakalabanin ng sarili niyang konsensya. Anak, Oo nga pala, Papa. Kumusta ang anak ko? mabuti naman siya. Ano, kausapin mo? Tatawag na lang ulit ako. Oras na kasi ng trabaho ko. Ibaba ko na itong cellphone. Pakisabi na lang sa kanya. Hintayin niya ang tawag ko mamayang gabi. Sige, sige. Sabihin ko sa kanya. Mag-iingat ka dyan, anak. Opo, Papa. Bye. Bye. Ganun na lang. Sa bagay. Ano naman ang magagawa ko? Di bali. Hindi rin mapakali yun dahil wanted na siya. Oras na magpakita, huhuliin din. Girl, I need you. I need your love. Nanghihina ako. Paano? Hindi pa ako nag-almusal. Wala man lang makain. Kahit kape man lang. Wala. Kabuanan ko na. Pero, ang payat ko. Kakayanin ko kaya ito? Wala akong magagawa. Pinapahirapan ako ni Darlito. Wala siyang pakialam sa akin. Mula nung napadpad kami dito sa Mindanao, talo ko pa ang isang bilanggo. Oo, ako na ang nabilanggo dahil hindi ako basta nakalis. Wala rin akong cellphone para makatawag sa mga kaibigan ko na pwedeng makatulong sa akin. Kung hindi lang ako buntis, nakatakas na sana ako dito. Andyan na si Darlito. Gising ka na? Saan ka nang galing? Gutom na ako. May dala ka bang makain dyan? Ayan, pandesal. Ay,
Salamat. Baka akala mo sa'yo lahat yan. Tirhan mo ko. Di pa rin ako kumakain. Lintik na buhay to. Oh. Hanggang kailan tayong magtatago dito? Ay, mamamatay na tayo sa gutom. Tumigil ka! Bulyawan mo na naman ako. Nagtatanong lang naman. Pinabayaan mo na rin lamang na ako. Hayaan mo na akong makauwi. Uuwi ka para i-report mo sa mga pulis na nandito ako? Ipahuli mo ako? Hindi ko gagawin yan. Please naman, maawa ka na sa akin. Paano na kung mga anak ako? Tumigil ka! Lalo akong nabibwisit sa'yo. Ano? Lagi ka na lang ganyan. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Sabi ng tumigil ka eh. Aray ko. Mamamatay na yata ako. Bakit mo naman hinampas ang tiyan ko? Nalakasan ko yata ang paggampas sa tiyan. Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo ako. Ang sakit. Patulong ako sa kapitbahay. Salamat at nakabakasyon ka na, anak. Kumusta ka na? Okay lang Apo, Papa. Kayo, kumusta naman kayo? Ganito, malakas pa naman. Yung anak mo, sabik na sa'yo. Sayang at di pa dumating. Mamaya pa yun galing sa paaralan. Di bale, alam niya na darating ako. Ay, parang kailan lang. Binatilyo ng anak ko. Oo, at matalino ang anak mo. Si Darlito. Nasaan na kaya yon? Balita ko na sa Mindanao, kasama ang babae niya. Ganon. Buti naman. Tanggap mo na yata ang lahat. Nakalimot ka na. Kailanman, Papang. Hindi ko makakalimutan ang sakit na itinulot niya sa akin. Wala lang kasi akong pagpilian, kundi kumilos para sa kinabukasan ng anak ko. Mabuti kung gano'n. Kaya ako nag-abroad para makapag-ipon ng pera para sa anak ko. At may konti na akong ipon. Kaya hindi na ako babalik sa abroad. Anak, Nag-ipon ako at sapat na siguro yon. Magbubukas ako ng konting negosyo para kumita ng pera. At hindi na kailangang magkatulong ako sa malayo. sige. Tignan mo kung anong mabuti. O nga pala, paano kung magpakita sa'yo si Darlito? Hintayin ko yan, Papang. Wanted siya. Kaya i-report ko kaagad kung magpakita siya. Kailangang mahuli na para pagdusaan niya ang kasalanan niya. Pabuksan ko ulit yung kaso. Oras na magpakita ang jablong yon. Huhuliin na. Ganyan ang balak mo? Opo. Ituloy ko ang kaso, Papa. Sige. Akala ko, pabayaan mo na lang na ganun. Hindi. Hindi pwede, Papa. Kausapin ko rin yung anak ko. Kailangang malaman niya ang lahat at maunawaan niya ang naging sitwasyon naming mag-ina. Gusto ko rin makita niya ang ama niya. Girl, I need you. I need your love.
Sino ka? Maawa po kayo sa akin. Hindi na ba niyo ako makilala? Anong... Nerissa? Ako nga po. Awaing Diyos. Ikaw na ba yan talaga, ha? Ang payat mo. Halika. Pasok ka, ha? Namatay ang anak namin ni Darlito. Ayon sa doktor, nasaktan ng husto dahil hinampas ni Darlito ang tiyan ko nung kabuanan ko na. Napadali ang paglabas ng anak ko. Ay, Diyos ko. Kawawa naman ang apo ko. Mahal ko ang anak niyo, pero may hangganan pala ang pagmamahal. Naging hadlang kasi ang pagbubuntis ko, kaya hindi ko nagawang takasan nung naghirap na kami. Kung gayon, anong plano mo ngayon, iha? Uuwi na ako sa amin, pero puntahan ko muna yung naging asawa ni Darlito. Ano? Hihingi ako ng tawad para matahimik na ako. O sige, samahan kita kung gusto mo. Gusto ko rin makausap si Emmaline na nag-for good na. Kaya sigurado ko, madatnan natin siya. Mabuti na lamang. Hindi nagtatanong ang anak mo tungkol sa kanyang ama. Mula nung sinabi ko ang dahilan ng paghiwalay namin, nanahimik na siya. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa kanyang ama. Hindi na kagaya noon na kung ano-ano ang tinatanong sa akin. Ano sa palagay mo? Masama kaya ang loob niya sa kanyang ama? Hindi ko po alam, Papa. Ganon pa man, sariling desisyon na niya. Kahit anuman ang damdamin niya, hindi natin masisisi. Matalinong anak ko, Papa. May darating. Sino kaya? Tingnan ko. Mama, Anak ko, salamat na dumating ka na. Mama, patawarin niyo ako. Halika. Pumasok ka, anak ko. Salamat, Panginoon. Pinakinggan mo ang panalangin ko. Hindi ko masisisi si Nerissa kung ayaw na sa akin, Mama. Buong-buo ang desisyon niya. Pero hihingin daw muna niya ang patawad ni Emmaline. Ano? Puntahan niya si Emmaline? Oo. Alam ko, pinuntahan na niya. At ikaw, wala ka bang balak magpakita kay Emmaline? Hindi ko alam, Mama. Sino ka? Marahil nakalimutan mo na ako. Ako si Nerissa. Nerissa? Ikaw? Yung kapalit ko sa buhay ni Darlito? Oo. Patawarin mo sana ako. Sinadya kong pumunta dito bago ako uuwi sa amin. Yan lang ang sinadya mo dito? Oo. Hindi ko kasi alam kung may pagkakataon pa akong bumalik. Nararamdaman ko kasi na... Ang payat-payat mo. May sakit ka? Ito ang napala ko sa piling ni Darlito. Hindi ko alam.
Baka bukas, makalawa, mawawala na ako dito sa mundo. Nagmamakaawa ako. Patawarin mo sana ako, Emalin. Oh. Oh, sige, huwag ka nang umiyak. Mapatawad kita. Matagal na nang nangyari yun, pero si Dorlito, nasaan siya? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang demonyong yon. Ate, ilang araw nang lumipas mula nung dumating si Darlito. Pero hindi man lang siya lumalabas ng bahay. Mas mabuti kung ganyan. Makaiwas sa paningin ng mga nakakaalam na wanted siya. Kaya lang. Oh, Ate, alam ko, mabigat ang dibdib mo nang dahil sa anak mo. aminin ko. Hanggat hindi sumusuko si Darlito, hindi rin ako matatahimik. Ayaw ko naman na ako ang magsuplong sa kanya o mag-report na nandito siya sa bahay. Ate, Ano yun? may mga pulis. Diyos ko, nakatingin sila dito sa balkonahe. Diyos ko, ito na ang kinatatakutan ko. Ano kaya ang gagawin ni Darlito? Patawad, Mama. At Yun rin. paalam sa inyo. Darlito. Lito, anak ko. Magpakabait ka doon. Ipagdasal ka namin na sana mapatawad ka ni Emalin at iurong na lang ang habla sa iyo. Huwag kang mag-alala. Pupunta kami sa bahay nila Emalin. Kausapin namin silang mag-ama. Kumustahin na rin namin ang anak mo. Ang anak naming binatilyo na yon. Sana makita ko silang mag-ina. Sa wakas, lumabas ka rin sa lungga mo. Nagkita na rin tayo. Bakit? Masikip na. Hindi ka na makahinga doon. Patawarin mo sana ako, Emalin. Para wala ka nang masabi. Kasama ko ang anak ko. Anak natin. Gusto kong makita at makilala ka na. Bilang ama, sa una at iwan ko kung huling pagkakataon. Maawa ka sa akin, Emalin. Kenneth anak, halika. Lumapit ka dito. Mami? Anak, siya ang daddy mo. Siya palang asawa niyo na ikinukwento sa akin ni Lolo. Oo, anak. Ako ang daddy mo. Patawarin mo sana ako kung ngayon lang ako nagpakita sa iyo. Daddy. Pakiusap, Emalin. Patawarin sana ninyo ako. Iurong mo ang kaso. Ilabas niyo ako dito. Nangangako ako na magbabago. Tama na! Tama ng pangakong yan. Darlito. Kaawaan niyo sana ako. Napatawad ka na. Salamat. Pero, may katapat ang bawat pasakit. At may hangganan ang pagtitiis. Magpakabait ka na lang dito. Ha? Sige, tara na anak. Uwi na tayo. Emalin!
Kenneth! Anak! Girl, I need you. I need your love. Diyan nagwawakas ang isa pang kwento dito sa ating dula. Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon, Luimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Letias Todilio Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. I can't